Tayo muna yung nalalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabi ito, sa muling pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng salita, dahil ang salita naman po ang pagkain ng aming spiritual na buhay. Ito ay malaki ang naitutulong sa aming spiritual na paglago, kalakasan, kalusugan, at katapanyan o Diyos. Kaya Panginoon, dalan ko po ngayong gabi na ang Banal na Espiritu ang magturo po sa amin ng mga katotohanan na ibabahagi po sa amin. At ito po yung maging personal sa bawat sato sa amin. At mag-iitagon niyo po ang lingkod sa likuran ng kalwalatian. Kailangan kayo po ang tunay na pagturo po sa amin o aming Panginoon Jesus. At ano man din po ang mga distraction ng kaaway, maaaring sa aming kaisipan, sa aming mga pangatawan, maging sa kapaligiran, sinasawakan po namin lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At kayo po ang pag-ingat, Panginoon, sa iyong mga salita. Kayo po ang tumabay at magpahayag sa amin ngayong gabi. Salamat po, Ama. At sa ina po namin, pinagkatiwala sa dalang ito. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, at ang ating pagsabi na, Amen. Amen. Gusto ko balikan yung sinabi ni Shane Lister dahil kanina, no, na yung maganda yung goal niya for this year na kanyang mabasa ang Bible from cover to cover. No? Gusto ko kayo hindi kayatin talaga na basahin nyo ang salita ng Diyos. Sabihin natin, yung buong Biblia, itong taong ito. Hindi ko natatanungin kung sino sa inyo ang nakabasa na ito, na yung buong Biblia. Pero naniniwala ko kung talaga mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang kanyang salita. Amen. Okay, papakita natin yung ating attitude sa Diyos sa pamamagitan ng attitude natin sa kanyang salita. So, alam natin na ang Biblia, from cover to cover, yan ay inspired. Yan ay kinasiyan ng Diyos. So, hindi tayo hindi natin, ay, paborito ko dito, may Psalms, yan lang babasahin natin. O kaya yung lang, yung sa New Testament, no? Hindi, dapat lahat ng buong Biblia talaga ay hindi na natin basahin, pagkuligulayin, pag-aralan, no? Hindi nga sa ulo, kaya sa ulo. Pero maganda mo sa ulo tayo ng mga portion ng scripture. At yun nga, yung higit sa lahat ay ipagawa natin. Okay? So with that, gusto ko lang magbigay kong magtanong muna sa inyo bago natin introduce yung ating lesson. Siguro namin po kayo mga kapatid. What is your ministry? Tanungin kayo, ano ba ang ministry mo? Ito, nani baby, nagtanong sa iyo. So baby, ano bang ministry mo? Ano bang, sige, ano ba, tinanong kayo, paano niya sasagutin? Yung kaligtasan ay binahagi sa akin ng Panginoon. Nilalagay sa puso ko na ibahagi ko sa kanila. Dahil nga ako gusto ng mga taong pilitas. Okay, so parang ang ministry ko ay mag-evangelize, mag-share sa salita ng Panginoon. Sige, si Jamie ka, ano ba rin sa Jamie, anong ministry mo? To serve others through Okay, serve others with the ministry. Sige, medyo mas specific ako sa tanong ko. Ate Dayan, ano po yung first ministry? knowing more. Okay. So, unang ministry ni Ate Dayan ay si Lord. Okay, Lord. Last na lang, si Teresa. Anong unang ministry mo sa Teresa? Ministry to the Lord. Ministry to the Lord. Bago mo magawa ko ulit ng ministry. Okay. Sige.
Okay. Ang ating topic ngayong gabi ay ministering to the Lord. Okay, ministering to the Lord. Actually, tama nga yung mga sinabi na, no? Yung ministry ko ay mag-share ng gospel, ang ministry ko ay mag-lead sa mga young people. No? Tama naman yun. Pero, dapat alam natin kung ano ang unang ministry natin. Okay. So, ang unang ministry natin ay, pero sa ministry ay yung ministry natin to the Lord. Okay? Bago tayo bigyan ni Lord ng iba pang ministry, ang unang ministry na bigyan sa atin ay ministry to the Lord. Ministry unto the Lord. Okay, so pamigigin mo na yung lesson. Talaga ito, magkakasya naman yan. Okay. Sige. So, yung mga lesson nyo, I hope na iniipon ninyo, huwag nyo sa saan ilalagay, pagsama-samahin yan, hanggang sa makumpleto yung itong ating seminar natin na po na Lord, as local churches, teach us to pray. Okay? So, okay, sabi nga dyan, ministry to the Lord, returning to our highest calling. So, dapat malinaw sa atin na our first ministry, our main ministry is our ministry to the Lord. Titingnan natin kung ano yung sabihin ng ministry to the Lord na yun. At ating key verse ay Acts chapter 13, verse 2. Yeah. Kung nandiyan naman yung verse, pwede pa natin basahin sabay-sabay. Sabi niya, and as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate for me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Okay. So, yung binasa nating verse, yan ay tumutukoy sa mga kapatiran sa iglesia sa Antioch. Sabi sa Acts chapter 13. Basahin ko muna yung verse 1. Ito yung background niya. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon, at Gregorio Negro, Lucio, at Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Okay. Sabi diyan, habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, nangusapang ba ng Espiritu na ibukod si Bernabe at si Saulo. Okay. So, definitely dyan na they ministered to the Lord. O kaya sa Tagalog, sabi diyan, samantalang sila ay sumasamba. So yung salitang ministry to the Lord, yun ay pagsamba sa Panginoon. Okay? Now, tingnan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang ministry, no? Sa Greek. Alam niyo naman na ang New Testament ay naisulat originally sa dalawang lengguwahe. Ano yung dalawang lengguwahe na yun? Yung New Testament. New Testament. Greek at saka Aramaic. Okay, so, minsan may magbasa tayo mga halimbawa yung sinabi Lord na nasa cross siya, nasa krus siya, tama sa waktan. Ano yun? Aramaic yun. Yan ang salita mismo ng mga Hudyo ng panahon ng Panginoon Jesus. Pero yung New Testament originally ay isinulat sa Greek. So kaya, kapag malimit, pinapaliwanag sa atin na, itong salita ito sa original language ito sa Greek, ito. Yung Old Testament naman, sa ang lingwahe na isulat. Yung iba sa
Hebrew, no? So, Hebrew language, sa Hebreo. Okay, so ang ibig sabihin daw ng ministry, ang ginamit na salita dyan, yung Greek word ay, ano sabi dyan? Leiturgos. Leiturgos, ang ibig sabihin ay to serve pro bono, discharging assigned duties at your own expense, utilizing your own resources. Okay, so ibig sabihin daw ng salitang leiturgos ay yung maglingkod ka na walang bayad. Okay? No, pro bono. Yun, hindi ako nagkakamali, ang ibig sabihin na yung pro bono. Yung ginagampanan mo yung iniata na tungkulin sa iyo. Sa sarili mong gastos. No? So ito, bali hindi ka naglilingkod dahil binabayaran ka. Pero naglilingkod ka, sabihin natin, willingly. No? Ginagamit mo yung sarili mong mga resources. So yun ang ibig sabihin na ministry, not to serve. At interestingly, yung word din na minister sa Old Testament. So makikita yun sa lesson natin, meron dyan yung nasa loob ng square, the Levitical priesthood. A foreshadowing of ministry to the Lord. So, babalik muna tayo sa Old Testament. No? Ibig sabihin, sa Old Testament, anong ibig sabihin ng to minister to the Lord? Okay? Yung mag-ministeryo sa Panginoon. Now, sa Old Testament, ang Hebrew word naman na ginamit for minister ay, kita niyan? Shara. Okay? Ang ibig sabihin ay to serve, to perform your assigned duties. So, pareho din, no? Maglingkod. Maglingkod. Gawin natin yung ating yung naka-assign o tinakdang tungkulin sa atin. Meron mga verses dito sa Old Testament. Siguro, meron pang yung dalang Old and New Testament Bible. So, okay, siguro yun nga ako lang na ngayon magbasa nito sa Tagalog. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Deuteronomy chapter 10 verse 8. IPP, nalagay mo makita sa cellphone. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Noon pinililawak ang mga nakikita. Doon kumukuha ng kaba ng iba. Tumulong sa paglilingkod sa kanya at magbasa kanya pangalan tulad ng ginagawa ng dami doon. Okay. Ito parang maraming nagkakata na plus. Pero tingin tayo medyo mas nagtagal. Sabi dito, noon pinili ni Yahweh ang Levita upang maging katapuhan ang kapanatipan, makatulong sa paglilingkod sa Kanya, at pagpuri sa Kanya tulad ng ginagawa nila. Ayun. Okay. So, meron sinabi dyan, saying this, to stand before the Lord to minister. Okay? Pero dito, sabi, magpuri sa Kanya tulad ng ginagawa nila kayo. Pero, tsaka yung makatulong sa paglilingkod sa Kanya. So, napansin niyo yung salita yung paglilingkod, yung to serve. Okay? So, maragay ko yun yung yun po may dito na to minister, yung paglilingkod. Pero, tanong ko, sino lang yung pinili para mag-minister kayo in the Old Testament? Okay. Yung mga Levites lang. Okay. Sila yung talagang inatasan. No? Dito, pinili sila para maging tagabuhat ng kapanatipan. Okay. Pero mamaya makikita natin na meron pa ibang mga pinagawa sa kanila sa mga Levita. Okay, 1 Samuel chapter 2 verse 11.
Ito naman, isang tao lang naman ang tinutukoy dito. The boy ministered before the Lord. Sino kaya yung boy na yun? Yeah. 1 Samuel chapter 2 verse 11. Yung parang sa pangalan ng libro, alam niyo ako sino yung tinutukoy na bata na lingkod sa harapan ng Panginoon. Si Samuel. Nakita niyo na ba sa Tagalog? Tingnan natin kung paano pinagalog yung first yung word na minister. So nakita ng 1 Samuel chapter 2 verse 11. Kaya nakita ba? Sige, pagbasan natin. First Samuel chapter 2:11, si Elkanah ang bumunin sa bahayan ay lumubig sa Rama. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ng sacerdote si Eli. So, si Samuel ay iniwan para ano daw, maglingkod kay Yahweh. Okay, so si Samuel, hindi naman siya hindi naman siya mula sa tribe ni Levi, pero siya ay pinili para maging anong naging role ni Samuel sa paglaki niya. Siya ay naging propeta. Yeah. So, okay. First Chronicles chapter 15 verse 2. Related din naman ito sa Deuteronomy chapter 10 verse 8. Masabi si dito, no? Then David said, no one but the Levites will carry the ark of God because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before Him forever. So katulad din ito ng Deuteronomy chapter 10 verse 8. Ay yung mga Levita na talaga ang pwede magbuhat noong kabanakipan. Okay? Hindi pwede yung ibang mga Israelita sa ibang tribe. At saka alam niyo ba, pag binuhat yun, merong certain way pa ng pagbubuhat. Kaya akala niyo, may kwento na merong nagbuhat na namatay siya. Di ba? Nagdulas pala yung oo. Kasi mali yung ginawa niya pagbuhat. Ang pagbubuhat kasi naman dapat nasa, meron ngayon may pole, parang may mahaba na tawag na yun ang hinahawakan nila sa pagbubuhat. Eh hindi yun ang sinunod. Kaya matulas, amatay yung tao. Di ba? So, ganun meticulous ang Lord, no? Kahit sa pagbubuhat. Anyway, habang ko lang yan. Sa 1 Chronicles chapter 16 verse 4. Okay. Tingnan naman natin kung ano pa yung bukod sa pagbubuhat ng kabanakipan, ano pa yung iniatang sa mga Levites. 1 Chronicles chapter 16 verse 4. Sino natin tayo sa Tagalog? Pero sa Ingles, sabi niya, He appointed some Levites to minister before the ark of the Lord, to make petition, to give thanks, and to praise the Lord, the God of Israel. Okay. Pero medyo kailangan natin makita ito, no? Yung mga talata dito. May nakita ba sa Tagalog? 1 Chronicles 16. 16:4, nagkagaling siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kabanakipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So sabi dito, pinili sila para manalangin, para magpasalamat at magpuri. So, kung natin ito, babasahin natin ito, parang sila lang talaga yung pinintulutan na magpuri, di ba? Yung sa harapan ng Panginoon. Although, dapat magaling ang lahat ng mga Israelita yun, pero sila talaga yung inatasan na gawin nyo, manalangin, magpasalamat, magpuri. Okay. Sige. So, hindi na natin babasahin itong Psalm 101 verse 6 at 135 verses 1 and 2. Pero basahin lang natin itong sinabi sa Ezekiel. Okay. Chapter 40
verse 46. Okay. Ezekiel chapter 40, verse 46. Sabi dito, these are the sons of Zebulun, who are the only Levites who may draw near to the Lord to minister before Him. Kasi agad din natin tinayin yung sa Tagalog. Pero ito ang mga anampisado na sila lang ang tanging mga Levita na pwedeng lumapit sa Panginoon para maglingkod sa Kanya. So, yung sabihin, doon para sa mga Levites, meron lang din talagang pinipili lang na pwedeng lumapit sa Panginoon. No? Siyempre, nang panahon kasi na yun, talagang yung presensya ng Panginoon nandun sa ano eh. Nasaan ba? Nasaan? Sa dito na yung nasaan na nakikita o kaya na-witness yung presence ng Lord. Sa ano? Siyempre, nasa ilang sila yung Toda ng Tipan. Pero nung nandito sila sa yung pangalan ng mga hari, no? Meron na may templo na, di ba? Yung David. So, meron na yung tinatawag na yung sa templo, meron yung dakong kabalan-banalan, yung banal na lugar, di ba? So, meron na palang pwede, kahit sa malibitan, meron palang iniibigan na sila yung kami makakalapit. So, kung makikita mo natin mga kapatid, hindi natin babasahin yung Joel dito. No? Kung makikita natin sa Lumang Tipan, limitado lang yung pwedeng mag-minister kay Lord. Yung mga, yung mga Levita lang. Pero sa panahon natin ngayon, limitado pa rin ba? Sa panahon natin ngayon, merong counterpart o merong yung mga kung Lumang Tipan, merong mga sacerdote. Sa panahon natin ngayon, ay sino na yung mga sacerdote na Panginoon? Sino yung tawag royal priesthood ng Panginoon? Tayo na naligtas. Nakilala sa Panginoon. So, okay, punta natin sa next page. Sabi dyan, learning to minister to the Lord is the line of demarcation of the modern church. There are those who are primarily to minister to Christ, and there are all the rest. Ibig sabihin, yung pag-ministeri natin sa Panginoon, ito daw ay parang nagsisilbing yung sabi kind of demarcation, parang ito yung nagbubukod. No? Ibig sabihin, sa ating mga Kristyano, meron talagang alam nila na yung kanilang primary ministry ay to minister to the Lord. Pero may iba, at Kristyano na, hindi pa rin ginasa. Hindi pa rin sila aware na sila ay iniilig ng Panginoon para pag-ministeryo sa Kanya. Okay na, meron dito ang tatlong katotohanan. Number one, basahin natin sabay-sabay tayo. We are priests permitted to approach the manifest presence of God. Sino yung tinutukoy dito na tayo yung mga sacerdote na pinahintulutan na lumapit sa hayag na presensya ng Diyos? Tayo. Yeah? Dahil saan natin makikita yun? 1 Peter chapter 2 verse 5. Verse 9. Okay, basahin na natin sabay-sabay ito. 1 Peter chapter 2 verse 5. You also, like living stones, are being built into being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, sino yung tinutukoy dito sa mga buhay na bato? Tayo.
Ay tayo. Kasi ang usap Pedro dito, mga Kristiyano eh. Sa ito mga Kristiyano, tayo ay parang mga batong buhay na pinapaguyod, no? Para maging isang spiritual na tahanan, para tayo maging banal na pagkasaserdote. Pero hindi na tayo mga saserdote ng lumang tipan na nag-aalay pa tayo ng mga ano yung mga inaalay nila. Yung mga animal sacrifices, hayop, baka, buka, preso, and so forth. Ngayon, ang ating inaalay, sabi dito, are spiritual sacrifices. Ang mga spiritual na hain na. Bilang mga sacerdote ang Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Amen? So, tayo dito, we are a royal priesthood. Tayo ay, ano ba sa Tagalog? Bahagi ng Paris. Kasi hindi natin ginagamit sa Siniling lang sa tope. Sa tope. Mga pinili. yan din yun eh, no? Kasi hindi sabihin, Piling, pinili. pero mas ginagamit na salita sa pagkakaisa. Sabi rito, dapat kayo ay isang laing hirap, mga saserdote ng hari. Okay? So, kasi royal, di ba? Yung royal. Marangal, di ba? Sa mga, ayan, royalty, di ba? Sabi rito, tayo ay masaserdote ng hari. At anong ginagawa ang ating tungkulin? Sabi dyan, that we may show forth. Hindi tinuloy dito sa English, pero sabi rin, that we may show forth the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. Yun ang patuloy ng 1 Peter 2:9. So, ang layunin natin bilang mga saserdote ng hari, sabi rito, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at magbayad ng makahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kapiliman tungo sa kanyang kabilabilas na kaliwanagan. So, ang layunin natin ay pahayag yung mga kamanghamangang gawa ng Panginoon. That we will show for the praises of Him. Okay? Now, meron pa mga verses sa Revelation na sinasabi na tayo lang ay mga saserdote ng Panginoon. Revelation chapter 1 verse 6. And He has made us to be a kingdom and priests to serve His God and Father with the glory and power forever and ever. Amen. So tayo ay mga saserdote na maglilingkod sa Panginoon. Okay? Revelation chapter 5 verse 10. Ganun din. They made Him to be a kingdom and priests to serve our God. Okay? Now, ito ang mahalaga yung sinabi sa number 2. Basahin natin ito sa Bible. Our first assignment, highest calling is to minister to the Lord. Ang ating unang tungkulin at ang pinakamatas na pagkasawin natin ay magministeryo o maglingkod sa Panginoon. At makita natin later on kung anong involved sa sinasabing to minister to the Lord o yung maglingkod sa Panginoon. Pero this is the heart of being an upper room disciple. Is the secret of the upper room itself. Naalala nyo nung nakaraan, pinag-aralan natin yung pagiging upper room disciple. Yes. Yung sabihin lang doon na kasi yung iniwan pa yung mga disciple niya, tiniginan niya na o sila aalis sa Jerusalem hanggang di sila hanggang di dumating yung pinakakot ng Panginoon. Okay? At ang ginagawa nila habang nandun sila sa upper room kayo. Ang ginagawa nila. Kasi chichikan pa sila doon. Naglalaro pa sila doon. Ang ginagawa nila doon? Nananalangin. At kasama na yung pagpupulit pa sa ba nila doon. Tuloy-tuloy yung ginagawa nila hanggang sa dumating yung pangako ng Diyos na Espiritu. So,
dapat gano'n din tayo. Okay? So, why would God entrust us with assignment number 2 until we fulfill assignment number 1? Bakit tayo bibigyan ni Lord ng pangalawang assignment kung hindi natin nagagampanan yung unang assignment natin? Yes. Kaya naman ulit? Amen. O kaya, pwede natin sabihin, bakit natin gagawin yung iba pang assignment kung yung pangunahing assignment natin ay hindi natin nagagawa? Sa tingin mo kaya, magtatanong pa rin tayo sa pangalawa o sa ibang assignment natin. Ano ito pa ako? Okay na. Ang hirap kayo. So, dahil relate ka na. Ang hirap ko naman. Wala. Wala na. Okay. So, ako na si Pwede magdala. So, kung gusto natin maging effective tayo sa iba pang assignment natin, kailangan gawin natin yung unang assignment natin. Amen? Sabi na dito, number 3, the ministry to the Lord pattern is seen from the Bible. So in the Old Testament, nakita na natin na yung mga Levites ay pinili para mag-minister, maglingkod, no? Manalangin, magpasalamat, magpuri sa Panginoon. And it is also seen in the early church. Matthew chapter 28 verses 16 to 17. Sabi dyan, basahin natin sabay-sabay. Then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Alam niyo dati, hindi ko rin napansin yung verse na yan. Pero nung pinag-aralan ko yung context nung sinabi ni Lord na go and make disciples, napansin ko yung verse na yan. Ang unang ginawa ng mga disciples, nung nakita nila ulit si Lord, ay sinamba nila ang Panginoon. Amen? Amen. They worship Jesus. At napakalaga nun dahil naniniwala ko, paano maging effective tayo sa yung sinabi ni Lord na go and make disciples, kailangan rin worshiper muna tayo ng Panginoon. Amen? Yun ang prerequisite para tayo ay maging epektibo sa pagsunod natin sa dakilang utos ng ating Panginoon. At Acts chapter 1 verse 11, yung nasabi natin kanina, habang sila ay naghihintay sa pagdating na pala ng Espiritu, sabi ito, they all join together constantly in prayer. Okay? Naalala ko lang pala yung sabi ni Lord sa John chapter 4. Sa mauling araw na to, sino ang mga hinahanap ni Lord? Kaya iba doon na naghahanap siya ng mga workers. Ano mga sinabi niya? Ay naghahanap ng mga tao sasamba sa kanya. Sasamba sa kanya sa Espiritu ng Panginoon. Because I believe, if you are a true worshiper of God, you will also be an effective worker of God. Amen? Amen. Ako sabihin, ay hindi ko ano yung worship dahil iba naman ang ministry ko eh. Hindi naman ako part ng worship team. Boses ko, hindi naman hindi maganda boses ko. Hindi. Lahat tayo. Para ito, malinaw sa atin na lahat tayo ay tinawag una to minister to the Lord. Amen? Amen. So, kaya sinabi Lord, ang Ama ay naghahanap. I think sa John chapter 4 verse 23 yun. Sa mauling araw, ang Ama ay naghahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya. Okay? And sabi sa Acts chapter 2 verse 11, nung sila ay napuspusan ng Banal na Espiritu, anong ginawa nila? Sabi ito sa sa ating lesson, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. So, kung na rin ginawa ng mga disciples na sila'y nabaptize, na sila'y
Tapos po sa Banal na Espiritu ay pinahayag nila yung kadakilaan, yung mga dakilang gawa ng Diyos sa sarili nilang o sa mga lingwahe ng mga taong naroon. Di ba? Actually, sino ba nila muna pinuri nila Panginoon? Bago nag-preach si Pedro ng salvation message. Sumamba muna sila sa Panginoon. So, ang tanong dyan, have you embraced your calling as a priest? Have you embraced? Ibig sabihin, tinanggap mo na ba yung pagkatawag ng Diyos sa iyo bilang saserdote niya? Tinanggap na ba natin? Okay. So, lahat tayo dito ay mga saserdote ng hari. Okay. We are a royal priesthood. At bilang mga natin mga priest ng Panginoon, ulitin ko, ang unang assignment natin is to minister to the Lord. Katulad ng mga Levites in the Old Testament. Sabi ni Amy Carmichael, wala sa lesson natin, the Lord is far more interested in our relationship with Him than our work for Him. The Lord is far more interested. Parang mga familiar ka kay Amy Carmichael sa yung ginamit ng Panginoon para abutin yung mga bata sa Doravur, India. Okay? So sabi niya, the Lord is far more interested in your relationship with Him than your work for Him. Totoo po ba yung mga kapatid? Ako sa tagal ko rin sa Panginoon, yun ang isang malinaw na leksyon na tinuro na tayo sa akin. Mas mahalaga kay Lord yung puso ko kesa yung ginagawa ko para sa akin. Amen? Mas nila naman magmumula yan sa puso natin. Kasi kinagagad ang puso natin. Kasi mas pinahalaga na Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. Ayaw niya na sobra tayong abala sa hindi kasabihan na too busy in the kingdom but not busy with the Lord, with the King. Ayaw nila na yun. Gusto niya talagang unahin natin sa parating. Amen mo ba din? Amen. Amen. Unahin natin sa parating. Okay, so basta may time pa ba ako? Kasi meron pa itong yung practical steps how to minister to the Lord. Siguro, simulan lang natin ito. Simulan lang natin. Pero bago pala yan, meron lang ako interest yung tungkol kay Amy Carmichael. Si Amy Carmichael, may kwento na yan sa inyo. Nung siya ay nagpatayo ng chapel doon sa kanilang compound. Ang pinagawa ng chapel, may dalawang spire. Alam niyo yung mga simbahan, yung mga sa harapan, di ba? So, nagpagawa siya ng chapel na may dalawang spire. So, nagtataka yung marami. Sir Amy, bakit dalawa yung spire sa chapel? Di ba kalimitan, isa lang naman? Sabi niya dalawa kasi. May nire-represent yun. Yung unang, yung spire dun sa harap, it represents worship. At yung inspired na sa likod, it represents service. Yung una ay pagsamba, yung nasa likod ay paglilingkod. Kaya tuwing makikita niyo yung dalawang spire na yun, yun ay paalala sa inyo, lalo sa mga kamanggagawa niya, dapat unahin muna natin yung worship natin kay Lord. Yung ating pag-minister sa Lord. At susunod na lang yung paglilingkod. Huwag yung unahin natin yung paglilingkod. Kasi kung gano'n ang gagawin natin, maaaring maglingkod tayo sa sarili natin lakas. Hindi sa lakas natin. So, yun ang ginawa ni Amy Carmichael. Okay, so siguro simulan na po natin yung practical steps how to minister to the Lord. Nasa likod ng yung lesson. So, unang gagawin natin,
I made an appointment with God. Okay. So tayo ay magkaroon ng desisyon na tayo ay may pag-iig sa ating Panginoon ng siyempre pag-appointment. Kahit ano ba yun, yung wala bang oras yun? Schedule. Meron, di ba? Kasi nag-appointment, meron akong appointment, eh, ganito, ganitong oras. So dapat kay Lord, meron din tayong appointment at meron specific na oras. Okay? So, tayo po ba ay merong appointment kay Lord? Amen. Okay? Sabi nga dito, listen to the Holy Spirit's invitation and set up time and a place. Kasi Lord na, meron siyang, mismo ating Panginoon Jesus, meron siyang appointment sa kanyang ama. Kailan? Madaling araw, Mark chapter 1 verse 35, madaling araw ka lang, hindi bumabang na siya, nagpag-usap sa kanyang ama. Okay? So, set a time and place. Hindi na kayo tatanong yan, pero kailangan meron tayo. Kung seryoso tayo sa ating ministry, yung unang ministry natin, which is our ministry to the Lord, kailangan meron talaga tayong panahon para sa atin. And be consistent. Okay. Learn to linger. Sabihin, huwag yung nagmamadali tayo sa presensya ni Lord. Amen? Tayo naman nakakalam niya kung gano'ng katagal yung para doon okay para sa atin. Ayaw ko magpagit ng sarili ko kung ano dahil ano ko kanya-kanya tayo. Pero alam mo kung ano yung sapat na oras na kailangan ibigay para talagang alam mo na talagang makapagbigay ka talaga ng enough time kay Lord. Okay? Sabi natin po ng Matthew chapter 6 verse 6, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay, so yan alam na natin yan, sinabi ni Lord, pag tayo nanalangin, pumasok tayo sa ating silid, at magpag-usap tayo sa ating. Okay, so dapat meron talaga tayo time and place. At kaya nga kay JB, ano yung time and place ninyo? 12 o'clock ang trabaho po. Tulad ng ating gabi. Opo, madaling araw. Yes, saan po yan? Sa kwarto po namin yung bata. Nakapatay sa curriculum natin. Kaya talaga yung lugar at oras na wala mga interaction, di ba mga mali? Mahirap yung pag-pray ka, maingin na yung paligid mo, marami ng mga nangangailangan sa iyo. Sabi dito, ang ating ama nakakita sa atin ang magandang para sa atin. Okay. So, pareho pastor, iyan yung natin, ito rin na lang natin sa susunod. Okay. Sige. Pero ulitin ko, mahal talaga yung unang ministry natin kay Lord. Huwag tayong harapin ang araw na hindi mo na tayo marap kay Lord. Kasi kung gagawin natin na unahin natin si Lord, nandito yun, magiging handa ka na harapin yung mga mangyayari sa'yo sa araw na yan. At saka tutulungan ka tulad na magawa mo yung dapat mong gawin. Pasihin mo naman siya. Okay, so siguro nandito na muna tayo at tayo ready. Pero yun ang aking encouragement sa mga kapatid sa start ng year na ito talagang punayan natin sila para
araw-araw. Amen. Kaya naman tayo na-busy sa unahin natin siya. So, tayo na lang. Maraming salamat po sa ganito. Salamat po, Diyos, sa yung paalala sa amin na ang unang ministry namin ay yung ministry natin sa inyo. At kami nga ang pinili nyo para maging mga saserdote nyo na maglilingkod, sasamba, magpapasalamat, pananalangin, at magpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na ito po ay huwag namin kalitaan. Kahit gaano naman kami kaabala, kahit gaano naman Panginoon maring ang buhay din namin ay marami kami mga pinakaharap na mga hamon at mga pagsubok. Pero Lord, huwag namin talaga kaligtaan unahin kayo sa bawat araw. Yun po ang maging commitment namin sa inyo sa taong ito. Salamat po, Diyos. Pinagkatuwa ko po ang aking mga pagid at ang iyong salita sa iyong mga kamay. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, lahat ay magsabi na, Amen.